Sige. Okay. Yan, magandang araw po sa lahat. Good afternoon. Yan. Wow, grabe, no? Ngayon po, we are in our series messages po about new season. Amen? At for us to go to our new season, it needs an ample amount of faith, a new level of faith, a new kind of faith. No po? And last time we talked about tithes and offering, that is protection, that opens heavens, that is protection, and you will be called blessed. Sabihin, yun na yung may tatatag sa'yo. Hindi ka na makikilalang utangers. Sabi na ni Sister Gal kanina, no? Daming utang. Pero dahil meron silang covenant with the Lord, they are a tither, they are a giver, they give their first fruit, nagbago na po yung istorya. Amen? Ngayon po, nagte-testify na sila at nakikita nyo, bless yung tao na yan. Amen? Bakit? Kasi po, yun po yung ginagawa ng Panginoon. They are going to their new season. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kung meron mang pangit na nangyayari sa buhay niya, sabi mo sa katabi mo, hanggang ngayon na lang yan. Go to your new season. Amen? No, meron na tayong new season. And yung title ng topic natin ngayon is about overflow. No. Last week we talked about no to utang, yes to savings. Sige sabihin, tapos na because meron ng open heaven sa'yo, may open na, bumubuo sa'yo. So ngayon, last week we talked about naman, you save so that yun yung maibless ng Lord. Have that attitude na mag-manage ka ng pera mo. No? So yun yung mga dinaanan natin. At iba-iba rin po yung way para mag-manage po tayo niyan. But ngayon naman po, overflow. Sino rito gusto na overflow? Ha? Taas yung kamay, gusto na overflow. Lord, yung nagtaas ng kamay, gawin niyo po talaga, Lord. Yung nagtaas ng kamay. Okay? In Jesus' name. In Jesus' name. Oh. Pastor, ano yung topic mo ngayon? Before we go there, gusto ko po i-declare natin to because we will be engaging in the Word of God. Again. Okay po? Sige po, pwede po ba natin tong i-declare? Ready? Okay, on the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Father, we thank you sa umagang ito. Panginoon, amin pong hinihingi that you grant us, Lord, yung right heart. Dahil alam po namin, yung right heart lang po, Panginoon, yung tanging tamang puso, Panginoon, yung good soil, Lord, yung makakatanggap ng 30, 60, even 100-fold. Kaya I pray, God, yun po yung likhain nyo sa bawat isa, Panginoon. So that, Lord, your word, your truth, sabi nga, only the truth shall set us free. And when your word, the truth, ay naka-inculcate sa aming puso, good soil, to ay tutubo, ito yayabong, and will bring about a great harvest. Kaya Lord, salamat po sa oras na ito. Bless us, Lord. Bless your people. Guide me, Lord. Gamitin nyo lang po kong instrument para maipahayag yung kalooban nyo. And tunay po, Panginoon, wala kayong ibang nais sa amin, wala kayong ipagagawa sa amin na ikasasama namin. Everything na ipagagawa nyo po, it is for our favor. It is for our blessing po para sa amin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Guide us with your Spirit. Holy Spirit, guide us. Bless us with your presence. In Jesus' name. And agasi po say, Amen and Amen. No, palakpakan natin ng Panginoon. Sige po. Yung season po natin, alam niyo po, ang Lord gusto niya maka-experience tayo ng overflow. No, actually, itong topic po na gusto kong ituro po sa inyo, nag-isip po talaga ako bago dumating yung series na to. Sabi ko, Lord, ako ba magtuturo nito? I was thinking of hiring someone, a pastor friend, para po mag-preach
ng mga topic na to, tong series na to. But I talked to a pastor, sabi niya, hindi, ikaw magtuturo niyan. Ikaw talaga yan. And God is prompting me as well. Just like last year po, ako rin po yung nagturo. No, kasi commonly po, when you teach about finances, minsan iba yung tingin sa'yo pag nagtuturo ka ng finances. Tama po ba? Dahil sa tinuturo mo pera, anong dating? Anong tingin sa'yo? Mukhang? Okay. Pero you know what? God has been prompting me. Na pag hindi ko itinuro to, just like what, sabi niya, ang prompting kasi sa akin, bakit ganun ang nangyayari dun sa churches, even dun sa mga kapatid po natin sa Mindanao, specifically sa Butuan, bakit ganun yung nangyayari sa kanila? It's because their pastor did not hesitate to speak the word of truth. Irregardless kung ano yung response ng mga tao. Bakit? Naniniwala kasi siya, and I believe din, na pagka in-speak natin yung word, merong power yan, magbabago ng buhay yan. Amen? At sabi ng scripture, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Amen? So, sabihin, pag pinreach mo yung word, merong faith na mabibuild dyan, at yung faith na yan, sabi nga ng Panginoon din, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. It is our faith na siya pala talaga nagdudulot na tayo po ay mapagpala. So, ibig sabihin, if me as a pastor, i-hold ko to teach yung mga ganitong area, I'm holding you to be blessed. Ang ganda po na sharing ni Sister Ga last year, kaya po nakarating siya ng Butuan, it's just a result of their giving. After January po kasi, February po, nagpunta kami ng Butuan, pero nung January po, whatever yung kanila po income, nag-first fruit po sila. Pero biro nyo, magtataka ka, bakit February, nakapunta pa sila ng Butuan? May gastos yun. Plano po nila, pumunta pa ng Butuan ng February. Pero talaga po napakabuti ng Diyos at tapat ang Diyos. Amen? No, ipoprove niya po talaga that when you follow and obey, ibe-bless ka ng Diyos. Yung tuturo ko po sa inyo ngayon, kasi ngayon po, great harvest pa rin. No, great harvest. By the way, next year po, ang team po natin is legacy. Bakit? Naka-great harvest ka na, legacy na. Anong legacy? Ito yung prayer ni Pastor Den. Na yung legacy, di ba parang, yung naging culture na sa'yo, meron ka nang naiwang legacy. Nakilala ka na sa ganun, yung taong yan, blessed talaga yan. Yung legacy yun, di ba? O kaya, yung sabihin nung mga apo mo, alam mo, tuwang-tuwa ko kasi yung lolo at lola ko nagsiserve sa Lord, nag-covenant sa Lord. Bakit? Dahil nag-covenant sila, eto kami ngayon. At nasasabi ko po yan with my parents. Na Lord, I'm so thankful kasi yung mga parents ko po, nag-covenant sa inyo. Ngayon po, Lord, pinagpala nyo sila, pinagpala nyo, kasama kami, pati na yung mga apo. Are you listening? Kaya with my kids, I tell my kids, sabi ko, mga anak, hindi pwede, you cannot afford na hindi kayo maglingkod sa Diyos. Bakit? Everything that we have ay mula sa Diyos. At kung hindi na kayo maglilingkod sa Diyos, pwede niyang tanggalin niya sa atin isang iglap lang. Are you listening? No, kaya sabi ko, Lord, ako tinutuloy ko lang po kung ano yung natutunan ko sa mga magulang ko, to our late pastor, no, Pastor Kim. Pero nakita ko po, nagfo-flow din kung ano yung nire-respect ko na ginagawa po nila. No, ibig sabihin, gaya-gaya lang, pinagpapala ka pa. Are you listening? No, nanggagaya lang. Kasi nakita ko po, my parents, how faithful they are in their giving. Na kahit po kami po ay talagang, alam niyo yun, mayroon kaming binabayaran ng mga loan. Pero nakita ko po yung how faithful they are in their giving. Nakita ko po yung overflow na kanila pong buhay. No? Sino ba mag-aakala na sa lugar po natin na KKK, di ba? Kaduluduluhan, kakiput-kiputan, kasuluk-sulukan. May mga building na ganito. Sino rito yung pagdating, may mga building pala rin. Sino rin naman, ewan ko, no? Kasi every time na may makakapuntang bago rito, may mga ganito palang building dito. Napapaganon sila. Yung iba po, may mga kilabot pa eh. Kinikilabutan pa pagpasok sa gate. Experiencing the presence of God, no? Bakit po? Kasi doon natin makita, it's just a result of people who made covenant with the Lord. Kahit saan ka pa nakatira, gagawa at gagawa ng Diyos, ang Diyos sa buhay mo. Amen po mga kapatid? No? Alam niyo po, pag sinabi po kasi na great harvest, sobra-sobra, talagang
way beyond sa inaasahan mo. No, more than enough. More than you will ever need. Higit pa sa need mo at walang sakit. Yung tuturo ko sa inyo, nagtatanggal ng sakit. Si Sister Gal, may problema sa gal. Okay? Si Sister Gal, may problema sa gal. Iba, nagpapatawa si Pastor, hindi natawa. Hindi ata nakikinig. Okay. Pero alam niyo po, sabi niya, ganda ng testimony niya, parang maaaring sabihin mo, Lord, pinabayaan mo ba ako? Pero sabi niya, wala siyang binayaran. Hello po mga kapatid. Because she made a covenant. Sila po mag-asawa, they made a covenant with the Lord. Actually, after po nakauwi ni Brother Jovi, after nun few days lang, nagme-message doon sa GC namin, Pas, I have a new client. Grabe talaga si Lord. Sabi sa tabi mo, power si Lord. Power talaga si Lord. Amen? No, tanggalin yung sakit. Or sa iba, in her, no, parang sabihin, pinabayaan mo ba ako, Lord? Hindi, anak. Bayad lahat. Amen? No, magaling si Lord. At itong tuturo ko sa inyo, kung meron dito po, nangangarap, Lord, magkaroon ako ng anak. Hindi yung mga kabataan ha, hindi pa kayo. Sa mga may asawa na nangangarap magkaroon ng anak, walang magmi-miscarry. Walang makukunan. No, doon sa mga, hindi magkanak, kapatid, yung antagal na, parang even yung cell group mo, ministry mo, hindi nanganganak, kapatid. Ito yung time. No, itong tuturo ko po sa inyo, ito po yung susi para magkaroon ng anak, maging fruitful, mag-multiply. No, actually, merong sumunod po rito, nag-first fruit po last year. Alam niyo po kung ano sinid niya? Lord, magkaasawa po ako. Lord, magkaasawa po ako. Kasi medyo umiidad na siya. Alam niyo po kung anong ginawa ng Lord? Grabe, binigyan ng boyfriend. Hallelujah. At ngayon, nasa counseling po sila. Hello po mga kapatid, dyan ba kayo? Dyan ba kayo? O yung mga kabataan, yung mga single yan, pwede niyong gawin to. Bakit? Ito na yon. Lord, siya na yon. Amen? Okay. At long life. Sino rito gusto ng mahabang buhay? At hindi lang mahabang buhay, full life. Sino gusto ng full life? Yung siksik, liglig, umaapaw. Woo! Grabe. Pastor, ano ba yung tinuturo mo? Alam niyo po, inisip ko nga bago ko ituro kasi, Lord, turo ko ba talaga to? I need the word. Yung Deuteronomy 4:40, ito yung binanggit sa akin ng Lord. No, sabi nung Deuteronomy 4:40, keep His decrees and commands, which I am giving you today, so that it may go well with you and your children and after you, and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time. Ito yung word ng Lord sa akin during my devotion. Sabi ko, Lord, turo ko ba talaga? Ako ba talaga magturo? Ito yung word ng Lord sa akin. Si Moses, siya yung nag-speak sa Israelites. Though hindi si Moses ang magpapala, ginagamit siya ng Diyos, he's just a spokesperson of God. Tama po ba? But kailangan niyang ituro yung decrees and commands para magabayan yung Israelites na lumaya sila from Egypt at hindi sila pang wilderness. Sabi mo sa tabi mo, by the way, sabi sa tabi mo, hindi ka pang wilderness. Hindi ka pang mana at pugo lang, kapatid. Are you listening? Kasi sa wilderness, may mana at pugo, every day dumarating. Merong tubig na bumubukal mula sa bato. Kahit nasa disyerto sila, hindi sila nagugutom. Pero kapatid, hindi yan ang plano ng Lord. Wilderness, journey lang yan. Bakit? Ang dadala ng Lord sa kanila ay promised land. Ano yung promised land? Flowing with milk and honey. Hello po mga kapatid. Siksik, liglig, umaapaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang pang wilderness. Pang promised land ka. Hindi ka pinalaya sa Egypt para lang manatili sa wilderness. Baka meron po kasi rito, yung parang pagsweldo mo, parang, alam mo yun, parang, ganito na lang ba palagi? Yung pagkasweldo mo, sakto lang? Yung parang enough lang makasurvive? Yung, Pastor, sana all may sweldo. Di ba? No, pero alam niyo po, what I will be teaching you is a principle of the Bible. It's not human principle, and it's God's principle. And nakita ko po ito sa mga kapatid. No, kung kayo po ay nandito na last year pa,
You took part dun sa ating first fruit giving and you have been faithful sa iyong tithing. Yung isang kapatid nga, nakausap ko kanina, sabi niya, Pastor, alam niyo po, nung simula ako nag-tithes nung September, Pastor, ang dami po mga utang, dami. Pagka sa uwi ako ng bahay, ang usapin palagi pera. May mga pagtatalo ba tungkol sa pera, may mga need. Pastor, alam niyo po, simula nung September na nagbigay ako, Pastor, gumaang na po simula nun. Kasi bakit? Ano yung tithing? Open heavens, protection, and you will be called blessed. Amen. Sabi niya, Pastor, totoo talaga. Kasi tinigil niya. Nagta-tithes na siya before, tinigil niya. Tapos, binalik niya lang uli nung September kasi may prompting ang Lord sa kanya. Pinoprompt siya talaga ng Lord. Anyong panahon na yun, may mga utang sila. But that is the time na binalik niya yung covenant niya sa Lord. And the Lord, sabi niya, ang Lord po, ang galing talaga ng Lord. Ngayon po, magaang na pastor. Amen? No, kaya, tingnan natin, sabi ron, mayroong pagdadalan sa atin ng Lord. Kaya ito po yung devotion ko. Sabi ko, Lord, ako talaga to. Ako talaga mag-preach. Ako talaga magturo nito. Pero alam niyo po yung tuturo ko sa inyo, kailangan po ito ng mga tao na mayroong malalim na pananampalataya. Nangangailangan po ito ng new season ng mga tao na walang pag-ibig sa salapi. Kapatid, hindi problema ang pera. Ang sabi ng Scripture, 1 Timothy 6:10, di natin puntahan, pero kung meron, pwede nila akong tulungan. If you're writing the notes, you may write this down. Ano sabi ni Apostle Paul? For the love of money, it is not money na root of all kinds of evil. It is the love of money. Yung tuturo ko po sa inyo ngayon, nangangailangan po ito ng mga tao o mga anak ng Diyos na walang pag-ibig sa salapi. Hindi slave ng pera, hindi umahabol sa pera, kundi hinahabol ng Diyos. At yung pera, sumusunod na lang sa'yo. Parang anino lang po yung pera. No, pag nakaharap ka sa anino, hinahabol mo yung anino, never mo yun mahuli. Tama po ba? Pero pag ikaw ay humarap sa ilaw, ano nangyari sa anino? Yung anino ang humahabol sa'yo. Pag hinahabol mo ang liwanag, ang Panginoon, ang katotohanan ng Diyos, yung anino na ang hahabol sa'yo. And if you will learn this principle, I tell you kapatid, your life will never be the same again. You will go to your next season. Kaya lang tong teaching na to po, sabi ko sa inyo, karne to. Hindi po ito para sa mga bata. Oh, makakapagpa-backslide to pwede. Oh, pero alam niyo po, I want to tell you that when I did this, also in my life, personal life, everything changed in me. Pastor, ano ba yan? Medyo cliffhanger no? Okay. Kaya po sa hingin lang natin, Lord, make me teachable, make me humble, give me moldable heart. Okay po ba yan? Pwede ba yan? Okay. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, binanggit ni Sister Gal kanina. Anong sabi po? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats with brim over with new wine. God bless the reading of His Word. Alam niyo kapatid, tulad niya sabi ko, if you're a tither, protection yan. Open heavens, protection, you will be called blessed. But alam niyo po, first fruit, ang law ng first fruit is the law of overflow. Sabi mo sa tabi mo, law of overflow. If you want to experience overflow, first fruits, I encourage you. Ano po? Okay. Ano po ba yung first fruit? What does first fruit mean? Ano po? If you will look at it in the, even in the dictionary, even in the Bible, ano po yung definition niya? Pag sinabi pong first fruit, sabi, the choice part. Choice part, yung talagang katangi-tanging part, special. The first, una, the beginning, simula, the best, and the chiefest. Pag sinabing chiefest, may chief na, pinaka-chief pa. Hindi cheap, ha? Hindi cheapest. Chiefest. No, kung meron ng chief, yung pinaka-chief pa. Kumbaga parang sa mga position, para may SK chairman, ito yung ano ba yun? Parang ABC president. May mga barangay captain, meron pang ABC president. Di ba? Naintindihan niyo yun?
May pinakataas pa, no? So, ibig sabihin, ito yung pinaka-special part. First fruits, yan po yung ibig sabihin. No? Ano po yan, Pastor? First thing, ano po ba yung first fruit? Of course, from the word, ano po yung, no, una-una, yung first fruit po, the first. No, the first. Una. Okay, Romans 11 verse 16. Ano sabi ng Romans 11 verse 16? Sabi, for if the first fruit is holy, the lump is also holy. Yung kabuuan. Kung yung first fruit, holy, ibig sabihin, given to the Lord, yung lahat, yung kabuuan, yung branches, yung ugat ay blessed, yung branches ay blessed. Ano po ibig sabihin? Kung yung first fruit mo, blessed, because you dedicated it to the Lord, the rest is blessed. Kaya lang, pag hindi mo nabigay yung parang, kung hindi naman, hindi blessed, nasa iyo man lahat yun, buong buo, pero hindi siya blessed. Andito po ba kayo mga kapatid? Nakakatuwa yung pagtatalo ng isang unbeliever at isang believer. Kasi nalaman niya yung kaibigan niya, 25 years na pala, na Christian, at faithful siya sa kanyang giving sa Panginoon. So, kinwestiyon siya, sabi niya, ano ka talaga? Para ka uto-uto ka. Kung inipon mo yung 25 years mo na tinights mo, kung kinumpute mo yan, kasi binigyan ng computation, alam niyo po lumabas, pwede na bumili ng sports car. Sabi niya, kung yun lang, kung kukumpute mo pa, kung magbibigay ka pa ngayon, di pag, imbis na ipunin mo yan, di pambili mo sasakyan, makakabili kang sasakyan, sports car. Oo, sabi niya, ang ganda nung ano mo sabi nung believer, dun sa kaibigan niya unbeliever. Sabi niya, talaga, inutok ka lang nung pastor mo. Gano'n, no? Kaya sabi niya, hindi, may faith talaga siya. Sabi niya, sa Lord ko yung binibigay. Whatever yung binibigay ko sa church, binibigay ko yun sa Lord. Sabi niya, okay, sayang, kung inipon mo sana, di nakabili ka na ng sports car. O sabi niya, ikaw, ilang years ka nang hindi nagbibigay ng tithes mo? Simula di mo na ako nagbibigay. Kung ano lang yung bigay ko lang, 20 pesos, 50 pesos. Parang napakasaya niya na pag naka 100 pesos siya. No? Pag nagbibigay. Alam niyo po, sabi niya, tinanong nung believer, sabi niya, hindi ka nagbibigay? Nasaan na yung sports car mo? Parang ganyan yung sagot niya. Tahimik. Hello po mga kapatid, diyan ba kayo? Pero sabi niya ako, sagana ako, hindi ako nagkukulang sa lahat ng needs ko because inuuna ko ang Panginoon. Are you listening mga kapatid? No. Okay. Ang ganda ng sagot ng believer, no? Okay, pag sinabi pong first, no, sabi nga, i-bless yung first so that the rest will be blessed. Tama? So, ibig sabihin, when you give, for example, first, ginagawa po yan, of course, first fruit natin, of course, sa atin, hindi na tayo harvest, hindi tayo mga sako-sako, money. So, first income, yung January mo. So, yung January mo, merong lumapit sa akin, Pastor, paano yan? Kung yung January, yung first fruit ko, ibibigay ko, paano yung pamilya ko? Sabi ko, kung first time mo talaga ginawa yan at hindi ka ready, meron kang savings. Yung savings mo, nung nakaraan, nung 2024, dahil faithful lang Diyos sa'yo, yun yung mag-compensate kung ano naman. Isang buwan lang naman yun. Hello po mga kapatid. And the rest yun sa'yo na. But of course, you give kung ano yung tithes, kasi yung tithes, that's your tax sa Panginoon. Amen? Pareho lang po yan nung tax mo dun sa labas. Sa mundo, nagtatax tayo. Tama po ba? Pag di ka nagtax, kunin yung property mo. Tama po ba? No. Di ba? Iyon na, nagtatax ka pa. Ganun po talaga yun. No, parang, akin to. Ba't pa ako magbigay ng tithes? Yan, hindi yan sa'yo, kay Lord yan. Sino nagbigay ng buhay sa'yo? Sino nagbigay ng hininga sa'yo? Kapatid, yung oxygen mo libre. Sa ospital may bayad. Ano gusto mo? Si Lord ang nag-iingat. Siya nagbibigay ng lakas, sabi ng Biblia. Amen? Kaya lang bakit pag usapin sa Panginoon, bigayan, nagko-question tayo. Pero pagka sa Panginoon, hindi tayo pag sa sarili natin, wala tayong limit. Pero pag sa Panginoon, nagbibigay ng buhay at lakas natin, lagyan natin ng limit. Pero wala po sa GUCCL niyan. Amen? Lahat dito po, I pray, lahat dito, 2024, bago matapos 2024, bayad na utang. May ibang kapatid, bayad na utang, 2024 pa lang. Amen?
No, yung iba po, 2025, Pastor, medyo ano pa, may gagawin ng Panginoon, di pa tapos ang 2024. Pero Lord willing, 2025, bayad na lahat in the name of Jesus. Amen? Lord, yung mag-amen, pagpalain nyo. Amen. Hallelujah. Sabihin, first income mo, first month, January, and we'll be doing our first fruit giving. Kung hindi po kayo nakarating dito, wala pa po kayo last year, sinimulan po natin ito last year. We have been doing this pero hindi po tamang-tama. Kasi we give it to the church. No, pero mamaya po we'll give details to that. Yung first month po, January, yung whole salary mo, you give it to the Lord. Oh, tapos gawin natin in February, first week or second week, that's the time for us to give our first fruit. No? Kasi ang ganda ng testimony nila Sister Gal, hindi lang po siya yon. Ang dami pong testimony ng mga kapatid that took part. No? Even yung mga kapatid po sa 13, just to give you po idea, ang galing ng Lord sa life po nila kasi sinustain sila ng Lord. Yung kapatid po na nag-start po ng kanyang home office business po, ay, actually hindi business yun, ministry yun eh. No? Nag-aaral po siya mag-teacher. Kaya lang, tinanong ko siya, kung ikaw ay nag-aral, anong year ka na ngayon? Sabi niya, Pastor, 4th year college po. But ito po inanay na, no? Medyo, kumbaga sa medyo ahead na yung age niya. Pero sabi niya, Pastor, 4th year college po. Tanong kita, yung kinikita mo ba ngayon, kung ikaw ay nagtuloy na mag-aral ngayon, bilang teacher, kikitain mo ba? Sabi niya, hindi po, nag-aaral pa nga po ako eh. Are you listening? At magmamasteral pa siya. Ilang taon pa yon? Another 4 years for the masteral? Tama? Tapos may mga magtatrabaho ko pa sa secular ng ilan. Tapos para lang maging teacher 2, teacher 3. Pero sabi niya, Pastor, kahit teacher 3 po. Hello, take note. Kahit teacher 3 po, hindi niya pa sinusweldo kung ano sinusweldo niya ngayon. Hello po mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Okay. Bakit? Itong mga kapatid po, they are giver. They are covenant keepers sa Panginoon. Yung first fruit po sa kanila, basic. Yung tithing po sa kanila, basic po yon. No? But, bakit po tinuturo ni Pastor to? Because nakita ko po that God has been blessing the people who are covenant keeper. Amen. No, tayo makatabi mo, are you a covenant keeper? Covenant keeper, faithful. Diba? Number 2 po, ano po yung first fruit is the best. Romans 11:16. Romans 11:16. Sorry. The best na tayo, sorry. Exodus 23:19. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Ano po yung sabihin? The best. When you say the best, ano yung the best? Nakita niyo yung the best? Merong good, better, best. Tama po ba? No. Ibig sabihin, pag nagbigay tayo sa Lord, walang batik, walang dungis. Kaya kung magbibigay ka lang din, masama loob mo, huwag ka na magbigay. You will not be blessed. Bakit? Masama loob mo eh. Tama? Pero if you want to give, kasi Lord, I'm so thankful lang sa kabutihan mo. Yun ang reason bakit tayo magbibigay ha. Hindi kayo magbibigay dahil sinabi ni Pastor. Magbibigay kayo kasi because you are so blessed. Thankful ka lang sa ginawa ng Diyos sa'yo. Okay po ba yun? No, thankful ka lang. So, parang si Cain at si Abel, bakit hindi tinanggap yung offering ni Cain? Bakit yung kay Abel tinanggap? Maaaring sabihin natin, the best din naman yun, kaya lang hindi yun the best. Kasi ang the best talaga, yung utos ni Lord. Ano sabi ng Lord? Di ba nung nagkasala yung nanay at tatay nila, ano ginawa ng Lord? Tinakpan sila ng balat ng hayop. So ang kauna-unahang sacrifice ng Diyos para takpan ang karumihan ng tao, dugo, buhay. Anong ina-offer ni Cain? Gulay, hindi buhay. Hello, mga kapatid. Kaya hindi tinanggap, sumama pa loob niya. Di ba? So, bakit si Abel tinanggap? Kasi yung binigay niya kung ano yung required. Amen? Kaya tignan niyo po, ganun din yung pagbibigay po natin. Dapat tama, dapat yung kung ano yung nire-require ng Lord. Okay? So, kasi po alam niyo, ang Holy Spirit, gentle po siya, hindi po siya namimilit.
Pero ipoprompt ka lang niya, nak, you give your tithes. Nak, you give your first fruit. Oh, gaganon ka lang niya. Because God has blessed you so much. God has blessed you so much. And I want to overflow yung buhay mo. Kaya lang, I cannot do it. Bakit? Kasi hindi natin pwedeng i-bypass kung ano yung nakalagay sa Bible. Kung ano nakalagay sa Bible, for you to receive your overflow, ito yung kailangan mong gawin. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Bakit? Gusto ng Diyos magtanim tayo because God wants us to accelerate. No, tingnan niyo po, mga kapatid, yung mga nagpapatotoo, Sister Gal, yung mga, no, even di lang po yung mga nasa home office. Sabi niya, totoo lang, grabe talaga ang Lord. No, when we made a covenant with the Lord, talaga pong nag-accelerate po kami. Like si Sister RR, 10 years pa dapat yun eh. 10 years pa dapat. No, bago siya dumating sa mga, at least mga 5 digits level. Pero sabi niya, Pastor, kahit na teacher 3 pa ako, yung income ko ngayon, hindi ko pa rin makuha. Pero, ang galing ng Lord. Amen? Sabi sa katabi mo, power talaga si Lord. Oh, bakit? Kasi merong divine acceleration. No. Number 3, ano po yung first fruit? Every increase. Ano po yung every increase, Pastor? Okay, tingnan niyo po, sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Ano po yung increase? No, for example, they had a client, isang client nila. Sabihin na natin lang, Pastor, yung client ko is 30,000 a month, Pastor. Kaya lang yung kapatid na promote, Pastor, in-increasean po nila ako from ganito dati, mga $4 per hour. Pastor, ginawa po nila akong $8 per hour. Wow! Naman po, no? Kung ano yung increase po nila, they give it to the Lord. No, yung increase. Hindi na nila bigay yung dun sa unang client nila, binigay na nila yun eh. But yung increase po nila, yun yung kanila pong binibigay. And God has been so faithful. God has been so faithful. No? And number 4, ano po yung first fruit? It is given by faith. Given by faith. Ano po yung given by faith? Exodus 22, verse 29, ano pong sabi? You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices. The firstborn of your sons you shall give to me. So, ano pong sabi doon? No, yung given by faith, pag sinabi pong given by faith, for me po, when I was working, no, lalo po nung may increase ako, na when I had an opportunity po na to work sa online, no, yung income ko po, actually I gave out of faith. Higit pa po kung ano yung tinanggap ko, higit pa dun sa monthly ko po, yun po yung naibigay ko na. Because that is given out of faith. At ngayon po, nag-usap kami ng wife ko, we want to bless. Si pastor po kasi, bilang pastor po, senior pastor ka, pataas ka. No, kung kayo po, no, mamaya pag-usapan natin yan. Anyway, pero ako po kasi, ang bibigyan ko po ay yung aking mentor, o yung aking pastor, Pastor Dave. Because he is my mentor, he is my pastor. So sa kanya ko po ibigay ito. No, and kami po ng wife ko, mag-ano po kami na we are planning to give a certain amount. We're planning to give 100,000 po to our man of God, to my man of God. Okay po, and wala pa po yun sa akin, hindi ko pa po hawak yun. Pero pastor, that is my pledge. Na Lord, I want to give my first fruit, 100,000 to my man of God. Wala pa yan sa iyo, pastor, because it is given by faith. Yung sa mga nagbutuan po natin, nag-pledge po sila na mag-first fruit po sila. Some of them, 300,000. No? Some of them, 500,000. Bakit? Kasi yun yung prompting ng Lord sa kanila. Are you listening, mga kapatid? Pero sabi ko, eto, simula lang to. God will overflow you. Are you listening, mga kapatid? Andyan pa ba kayo? Okay. So, may natutunan pa ba? No, given out of faith. Ibig sabihin, and pag sinabi ron, do not delay.
when you receive it, no, pag receive it, kami ganun po, no, kami po kasi may mga monthly meeting naman po kami with Pastor Dave, but at times po, no, pagka meron po kaming opportunity, nag-PID po kami, nag-call kami PID, at yun yung time po, we'll be treating them somewhere, no, minsan sa coffee project, tapos that's the time that we give our first fruit. Kasi special po yun. No, at doon, nagdi-declare po sila ng blessing sa amin. At alam nyo po, na-amaze ako, kung ano yung dineclare nilang blessing sa amin, yun yung ginagawa ng Diyos sa amin. Hello po mga kapatid, dyan pa ba kayo? NIV version, Exodus 22:29, sabi, do not hold back. No, isabihin, do not delay, huwag mo i-delay, do not hold back, huwag mo i-hold back. Sabi po na scripture, hindi po ako, no offering from your gains or your vats, you must give me the firstborn of your son. Yung po yung version dun sa NIV. No, do not delay, do not hold back. Kaya, pag may in-impress po yung Lord sa atin, no, ano pong gagawin natin? Mag-flow ka sa Panginoon. Oh, mag-flow ka sa Panginoon. If you receive this message by faith, no, sabi ko sa inyo nga po, ito po ay karne. Hindi po ito madaling teaching, mga kapatid. No? Pero I pray that the Lord will give you a moldable heart. Oh, kasi po nakita ko in our family, maybe some of you, hindi na namin kailangan ipagmayamang. Why? Kasi nakita nyo naman how God bless us. Amen? Kaya po kami tinuturo na lang po namin sa inyo so that kayo rin po, magtataka kayo, bakit ang dami mga building sa lugar na to na KKK? Di ba? No, and you know what? The family is so really that just blessed lang na yung huli nating property na nabili, yung 2 lote doon sa labas, 1,000 plus, parang almost 1,200, no, ata yun, yung nandun sa kaliwa, yung sa may basketball court, ay talagang binigay na po para sa simbahan. Hello po mga kapatid. It's more than first fruit, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Parang hindi kayo masaya. Hello po, mga kapatid. And I believe, pag nagbigay ka ng lupa sa Diyos, bibigyan ka niya ng maraming lupa. Amen? Bakit siya po ang may-ari niyan? Amen. And naniniwala po ako, claiming po a great harvest na gagawin ng Panginoon. Are you listening? And even po yung school, hindi po yan business. It's a ministry. Amen? No, ministry po yan. No, lalo po yung mga nasa formation, alam nila yan. No, hindi po ito business, but this is a ministry. No, and some of you po ay nag-aaral sa Galilee Academy, and thank you dahil nandito po kayo. No, kaya makita niyo lang po, pag may in-impress ang Lord sa iyo something, mag-flow ka sa Panginoon. Kahit na yung panahon na kami po ay talagang lugmok, lugmok sa utang. Yung parents ko po, nakita ko, kami po, still faithful sa Panginoon, na kahit na 13th month pay yung mga teacher, ang sasaya, may mga bonus, may uwi pang grocery, may uwi pang ham. Tapos nag-Christmas party pa kami, ang saya-saya nila, busog na busog. Pag uwi nila, ang saya-saya. Paglapit ko kay Mami noon, Principal Jo back then, sabi ko, Mami, sabi niya, anak, pamilya naman tayo, di ba? Malinaw ba sa inyo pag meron kang hinihingi, pero ang sabi sa'yo, pamilya naman tayo? At nag-Noche Buena po kami, 5 pirasong kabayas. Pritong kabayas. Golden brown. Pag binaliktad mo, sunog. Opo, totoo. Yun po yung Noche Buena namin nung panahon na yon. Listening? Why? Pero isa lang, we kept being faithful with the Lord. No, yun lang po, naging faithful lang kami sa Lord. Alam niyo po, sumunod na taon, hindi na po, punong-puno na po yung table. Are you listening, mga kapatid? No, bakit? Napakabuti na. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Okay. So, di ba, pag may prompting ang Lord sa atin, pag may ini-impress ang Lord sa atin, just flow with the Lord. No po? And ano po, ito, believe and act that God is the source. Si Lord po ang source. Di ba? Pag may pinoprompt ang Lord sa'yo, mag-flow ka sa Lord. Tapos, bakit natin ginagawa to? Kasi ang tinitignan mo ang source, hindi ikaw, hindi yung galing mo, galing lang lahat sa Lord to. Lord, yung boss mo, hindi. Yung kliyente mo, hindi. Hindi sila ang source.
ang Lord ang source. Tanong kita, sino rito nung bago mag-January, akala mo parang katapusan na, may mga pinagdaanan ka. Pero kapatid, matatapos na 2024. Sinustain ka ng Panginoon. Hello? At even more. Why? Because God is so good. All the time. And all the time, God is good. Kaya ano po kailangan natin gawin? We need to be faithful sa Kanya. Right? Kaya po gagawin natin ito because it is just our response sa Kanyang kabutihan. No? Pag may inimpress si Lord, mag-flow lang po tayo. Pastor, kailan po binibigay ang first fruit? Kailan? Ayan, okay po ba yan? So if you're writing notes, sulat niyo po ito. Number 1, kailan po binibigay? Unang-una, it's yearly. Yearly. Okay, ano sabi ng scripture? Lagi pong verse tayo, Bible verse. We obligate ourselves. Inobliga nila talaga, mga Israelita, to bring the first fruit of our ground and the first fruit of all fruit of every tree. Lahat-lahat nung kanilang kinikita. Hindi lang yung granaries nila, pati kung ano man yung mga tanim nila, whatever yung mga sources pa po nila. Year by year to the house of the Lord. Sabi sa katabi mo, yearly. At sinimulan po natin to last year. Maybe some po, hindi pa ganun kalalim yung faith. But some po, lumalapit sa akin, Pastor, I really want to take part in that. Paano po gagawin ko ganito? Tulad ng advice ko, kung ano yung, para ma-sustain mo to, yung savings mo. May savings ka naman last time. And I believe naman, kaya na nang isustain nun, no, yung ano mang yung need. Doon sa January lang naman. Are you listening mga kapatid? No. Kaya tingnan niyo po, sabi, year by year, yearly. Gagawin natin, ang giving natin ng first fruit next year. Okay, next year, February 1st Sunday or 2nd Sunday ng 2025. Okay po ba yan? Okay. May kasama pa ba ako rito? Okay. Bakit? Kasi reflection lang yun eh. Na Lord, di mo ako pinabayaan ng 2024. Lord, akala ko nun, katapusan na. Pero Lord, grabe ka. Power ka, Lord. Amen? No, kaya, Lord, ito, response ko lang, pagpapasalamat. Pagpapasalamat ko lang to, Panginoon. I'm just glad na magbigay sa inyo, Panginoon. Amen? At, Pastor, bakit kailangan? Kasi po, dinideclare po talaga yan. Pastor, bakit kailangan i-declare? Di ba pag nagbigay daw, wag daw ipapaalam. Kapatid, iba kasi yon. Ito yung pagbibigay mo sa Lord. Kasi parang ganito, kung hindi ko ikukwento sa inyo yung mga ginagawa naming pagbibigay, masasabi niyo ba, ay kaya sila pastor ganun kasi mapagbigay sila. Hindi niyo masasabi yun. Kaya lang nung ay kaya pala sila pastor, in-accelerate ng Lord. Kasi grabe sila magbigay. Amen? No, kaya nagiging patotoo sa inyo, kaya sabi mo, ako rin. Tama? Pero yung Pastor, kailan yung pagbibigay daw na sabi ng Bible na hindi mo kakwento pag tumulong ka sa tao na may mga pangangailangan? Huwag mo ikwento, nakakahiya. Di ba? Ay, alam mo si tinulungan ko lang yan. Di nakakahiya naman yung taong kinuwento mo. Pero binigyan ko yan ng ganito, ganyan. Hindi mo kukwento yon. Yun yung hindi mo pa sabihin sa kaliwa yung ginagawa ng kanan. Hello po? Gets? Pero with your giving, pwede mo yan. Bakit? Kasi magiging patotoo po yan doon sa mga tao. Ay, kaya pala ganun na siya ngayon. Ito pala na, grabe na pala siya. Ito na pala yung level ng faith niya. Ito na pala yung first fruit niya. Grabe. Are you listening, mga kapatid? At magiging testimony ka at magiging challenge ka doon sa mga tao sa paligid mo. And declare that in the Spirit. No, yung mga buhay ng mga taga-GCCL, magiging hamon. Yung pag nakita ka sa SM, doon sa appliance center, hahabulin ka kaagad. Bakit? Kasi grabe yan. Pag bumili yan, cash to cash. Tapos pag umalis yan, tinulungan ko pa isa kayong kanyang gamit doon sa sasakyan, malaki mag-tip. Hindi barya. Hello po mga kapatid, dyan ba kayo? Bakit? Kasi blessed na blessed. Ganyan po, pag pupunta po kami ng punta po kami sa SM, bibili po ako ng sound system natin, nag-uunahan po sila. Tinatawagan nga ako, Pastor, may bibiling ka pa po? Sabi ko, kakabili ko lang eh. May kailangan ka pa po uli. Sabi gano'n, grabe. Bakit? Kasi they are so blessed pag nandun tayo. Amen? Hindi sila namumroblema. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Okay. Hindi utang, hindi staggered. Cash.
Kaya merong discount. Amen? No. At pag sinakay na sa sasakyan, may bawal kasi raw no? Bawal. Okay, uy, nasumbong. Naka-live. No, ito pa po, natingnan nyo. Kailan tayo magbibigay? Pag meron tayong increase. Yearly and increase. Sa mga home office po, malinaw na po sa kanila yan. Pag may new client po sila, they give their first fruit. They give yung monthly po nila na kanila pong income. Sabi noon, Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So, sabihin kung nasa level nga na 50 na, yung 20, you give it to the Lord. No, you give it to the Lord. Okay. Ito, kanina, kailan? Ito naman, kanino o saan? O saan ibibigay? Okay, kami po noon, mali. No, doon nagbibigay po kami ng first fruit namin, mali. Bakit? We give our first fruit, mamaya na binitin. Kanino ba talaga bibigay? Okay. Ezekiel 44:30. Okay. Ezekiel 44:30 sabi, the best of all the first fruits and all your special gifts will belong to the priest. First fruit and special gifts. Okay po? If God prompted you, eto po yun. Kanino raw po bibigay? Kanino po? To the priests. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo, pati sambayanan mo, pati property mo, i-bless ng Lord. Are you listening? Nakita ko po namin yan. Grabe, sabi ko, Lord, iba ka talaga. Kaya pala, mapapakaya ka pala ka na lang. Bakit? Kasi may covering ng Panginoon. Yung lahat ng meron ka. Okay. Leviticus 23:20, sabi, the priest is to wave the 2 lambs, yung offering nila, before the Lord as a wave offering, together with the bread of the first fruits. Okay. They are a sacred offering to the Lord for the priest. Kanina raw po? Kanina raw po? Andyan po ba kayo? Binibigay kay Lord, pero they are for the priest. Ay, listen andyan po ba kayo? Dati po mali kami, parang bigay namin sa church. Pero hindi pala. You give it to your priest. Ako po, as a senior pastor, ang priest ko, Pastor Dave. And even higher, kila Bishop Oriel, kila Pastor Cesar. They are my priest. So, sa kanila ko pala dapat ibigay. When I learned this, nung sinunod ko, doon ako kasi sabi ko, ba't gano'n? Nagpe-first fruit naman. Bakit walang overflow? Di ba? Nagpe-first fruit ka, ba't walang kasi mali yung pinaglalagyan mo. Sundin mo scripture para maranasan mo. At when I gave my first fruit to my priest, naranasan ko yung overflow. Pastor, naranasan mo talaga? Also, same question. Bakit? Nagtanong ako, Lord, bakit gano'n? Parang question ko, Lord, bakit parang pinabayaan mo ko? Bakit? Nagkasakit ako. Ang laki ng gastos. Pero alam niyo po, inausap ako ang Lord nag-speak sa akin. Sabi niya, kung pinabayaan kita, hindi mo na ako kinakausap ngayon. Ibig sabihin, patay na ako. Are you listening, mga kapatid? And God has blessed us so much na hindi ko na po inisip kung saan ko kukunin, kung ano man yung gagamitin ko para dun sa akin pong pagpapagamot. Are you listening? Because God is faithful. Leviticus 23:20, basahin natin to dun sa Tagalog po na version. Sabi, itataas ng pari sa presensya ng Panginoon, ibang salin po ay saserdote, ang 2 tupa at ang handog na mula sa unang ani, ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. No? So parang ganito po. Kanina, parang offering mo yan sa Lord, pero bibigay mo yan kanino? Sa priest. Nagets nyo? Parang ganito po. Kailangan ko po ng 3 pogi. 3 pogi? Pakibilis lang po. 3 pogi. Dali, bilis na. Dali, tumatakbo yung oras.
Pakibilis po, 3 pogi. Sige na. Dali po, talo na. Isa pa lang po ito. 3 po, 3. Yan. Isa pa po, isa pang pogi. Yan. Bilis. Come on. Dito kayo. Para kita kayo sa, Dali. Yan yan. Okay. Nasaan pa rin yung isa? Dali na, halika na, bilisan na. Tayo na. Bili. Sabi niya, pogi, lahat ng anak ni Lord, pogi. Amen. Okay, sige. Ito yung magbibigay. Dito kayo bro, dito kayo sa gitna. Ito yung magbibigay ng first fruit niya. Okay. Ito yung umani Umani, tignan mo, mukhang umani talaga, di ba? Grabe, no? Power. Okay. Tapos ito naman, ito si pastor. Pastor. I declare it in the Spirit. Okay. At ito naman, siyempre, si Lord to. Kasi puting-puti, di ba? Puting-puti, di ba? Si Lord, di ba? Si Lord. Okay, nag-represent siya sa Lord. So, ano gagawin? So, ito yung umani, ang gagawin niya, yung first fruit niya, kasi ito yung medyo, kakaiba kulay dito di ba? Magbibigay siya nung kanyang first fruit. Kanino niya bibigay? Bibigay niya talaga kay Lord John. Pero sino tatanggap? Ayan, okay bro. Bibigay mo sa kanya. Ayan. So binigay, pero actually, siya ay representative nino. So anong totoo? Ang totoo, binigay niya man kay pastor, pero binigay niya talaga kanino? Kay Lord. Tapos in return naman, ano ro gagawin? Ibe-bless naman siya ni Lord. Si Lord magbe-bless? Si Lord ba lang talaga nagbe-bless? Hindi tayo, di ba? Si Lord. Hindi rin si pastor, ginagamit lang po kami. So, ibig sabihin, si Lord, binibless si pastor kasi man of God to Tapos, ito naman, dahil nag-first fruit siya, nakuha niyo ko? Tanong ko sa inyo, ano mas malaki? Yung binigay niya? Yung binigay niya? O yung binigay ng Panginoon? Pero, nirelease niya muna yung first fruit niya. Are you listening? Nagets na? O, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid na to. Thank you very much, guys. Naintindihan yung illustration? No, though you give it to your man of God, but they are just representatives para yung blessing ng Lord will rest upon you. Okay po, mga kapatid, andyan pa ba kayo? No, yung first fruit po is a sacred offering, dedicated offering yan. Kaya ibig sabihin, you must treat it with special honor din na bibigay ko to doon sa man of God ko. At of course, in return, you will receive a blessing declared upon your life and it will rest upon you for that year. Okay? So kaya, summarize natin. Number 1, first fruit is given to the priest. In our church, you give it to your senior pastor. No, you give it to your senior pastor. Okay? I represent the Lord dito sa church and ako yung gamitin ng Lord to bless you. And secondly, priests are to release blessing to you that the blessing will rest upon your life for the whole year. Hello po mga kapatid? Because if the first is blessed, the rest will be blessed. Amen. Kaya lang, kainin mo, lahat yun hindi blessed. Get it? No? At hindi po kami sabi nun, it's the Word of God. At kung Word of God yan, gawin po natin yan. Amen? Amen? Okay. And ano yung blessing ng first fruit? Tingnan niyo po ito. No? Ito yung sabi ko, Lord, inas ko talaga yung Lord nung nagkasakit po ako, nung na-ICU ako. Merong part of me that is asking. Lalo po nung ako po ay experiencing ko ng pain, sakit ng chest ko. Tapos nandun na po ako, habang nandun ako sa surgical table, habang ginagawa po yung procedure sa akin, I'm asking the Lord, Lord, bakit? I'm a tither. I'm a giver. Lord, Lord, generous ako, Lord. Talagang sinacrifice ko na. Even yung dream ko, Lord, ginive up ko na para sa inyo. Kasi alam nyo naman, I'm a nurse, no po? But you know, sabi, nangusap sa akin ng Lord,
No, sabi ko, Lord, I give my first fruit, I give my, may sacrificial giving pa ako, Lord. Alam niyo, sabi ng Lord sa akin, kung pinabayaan kita, hindi mo na ako kinakausap ngayon. Are you listening? Diyan na pa kayo? No, ganun po pala yun, no? Okay. Tignan niyo, pupuntahan po natin to in Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Ano sabi po? Yung Tagalog, may Tagalog muna. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong sisidlan. Kapatid, tanungin ko kayo, may bodega ba kayo? Pastor, wala po akong bodega pero merong bangko. Kaya sabi ko sa inyo last week, mag-open na kayo ng bank account. Kasi doon pa overflow ni Lord. Hello po? Nakabalita ba kayo ng bangko na umu-overflow? Yung parang pagtingin, "Hoy, grabe naman tong bank account ko, grabe naman to." Bakit? Kasi you have trusted the Lord. Amen. Okay, tuloy natin, basahin natin po yung English. Ano ba yung blessing? No. Sabi, honor the Lord with your giving, by giving your money. Ito yung CEV version. Money in our time. Money in our time. No, CEV version. Hindi na kasi tayo dito farmer ngayon di ba? Ano na po, we earn for a living, ang nakukuha natin, income natin, hindi seeds, hindi grain, tama? Pera. So yun. Sabi, honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. Higit pa sa pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Amen? No, bakit? Kasi po, you have given your first. No? Exodus 23, 19 to 26. Ito po yung blessing, daanan po natin ng mabilis, basahin natin. Okay, sabi, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Verse 20, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Okay? Angel daw, gagabayan. Next. 21, pay attention to him and listen to what he says. Merong guidance, merong wisdom na binibigay. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, sabi ng verse 22 na, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Talking about first fruit, ito yung blessing. Okay? So yung kalaban mo, di mo na kalaban. Yung kaaway mo, si Lord na bahala doon. Di mo nagagantihan. Si Lord na bahala. By your first fruit. Yung mga naninira sa iyo, yung mga nagpe-Facebook sa iyo ng kung ano-ano, si Lord na bahala doon. Hindi mo na awayin yun, hindi ka na re-respect doon. Si Lord na bahala sa kanila. Are you listening? Kung may nagpe-persecute sa iyo, si Lord na bahala ron as long as you are covenant keeper with the Lord. Okay po? Nakita po namin yan for many times. Grabe po ang Panginoon. No. Verse 23, my angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, Jebusites, at ang mga di nagtatites. Hindi, joke lang po yun. Wala po dyan. Hindi kasi itong mga to, hindi nagtatites to. Hindi sila covenant keeper. Mga uncircumcised to. Ano yung Tagalog sa uncircumcised? Di tuli. Ang pangit kasi pag tinagalog mo talaga, di ba? Basta yun, mga di tuli ito. Ito yung, no? Ito yung mga tinalo nila. Kaya tinanggal sila ron. Hindi sila covenant keeper. Hindi sila tither. Kaya winipe out sila ng Panginoon. No. Inalis sila ron, pinalit yung mga anak ng Lord. Amen? No. So, tingnan niyo po. Sabi, wipe out, no? Kaya hindi raw talaga dapat i-hold yung ating first fruit, no? Okay, sabi riyon, tuloy natin. Sige. Next po. Sabi, do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Verse 25. Yung iba po kasi tinuturo lang to with regards sa worship. Kaya lang, yung una kasi doon, yung first fruit, yun yung symbol ng kanilang worship. Kasi di ba parang, Pastor, ang tagal ko na nag-worship sa Lord, pero bakit ganun? Wala pang overflow yung life ko. Kasi nga,
Hindi yung worship, pastor, talagang patid na yung litid ko sa kakakanta. Di ba? Grabe, halos, pastor, yung ankle ko masakit na kakatalon sa Lord. Di ba? Yung kilikili ko masakit na dahil nakataas ako ng kamay. Bakit wala pang overflow? Kasi nga hindi yun yung sinasabi yung worship, yung kakanta ka lang. No? Lord, I give you my heart. Sabihin, give you my heart. Yung pera mo nga, hindi mo mabigay, heart pa. Di ba? Hello po, andiyan ba kayo? O, di ba? Worship the Lord, talking about dun sa unang verses sa taas, you're giving your first fruit. Sabi, worship the Lord your God. It's a form of worship pala every time that we give. Wow! Sabi sa tabi mo, power. Sabi, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Kaya yung may mga karamdaman, i-bless ka ni Lord talaga. And none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full, it's not just a lifespan, but a full, puno, siksik, liglig, umaapaw na buhay. Amen? Bakit? Dahil lang ginawa mo yun. I-summarize natin, ano yung bibigay sa atin ng Lord? Kaya kapatid, if you like this, if you desire this, nangangailangan sa inyo, Pastor, nagde-desire po ako na, Lord, I want to go to my next level. Gusto ko ng 6-digit salary a month. No? Kasi tignan niyo po, yung number 1, angel, di ba, pag titignan mo, mayroong protection, may nauna na sa'yo doon. Parang iniingatan niya na yung biyahe mo. Yes, tama po yun, may protection. Pero isa pa pong revelation, alam niyo po yung angel po, that goes, nung kinausap ng Lord yung angel, sabi niya, saan ka galing? Parot-parito ko sa lupa. Naghahanap ako ng taong matuwid, wala akong nakita. Nalala niyo yun sa book ng Job? Parot-parito. Isipin sa atin, bago mo maikot ang buong mundo, napakatagal. Tama? Pero sa angel, saglit lang. Ano yung sabihin yan? Divine acceleration. Kaya yung 10 years bago mo makuha, 2 years lang sa Lord. Amen? At ginagawa ng Lord yan sa mga kapatid. Bakit? Kasi they made a covenant with the Lord. Amen? Sabi sa atin mo, divine acceleration. Number 2, bring you to the place He has prepared for you. Hindi ka pang Egypt, hindi ka pang wilderness, pang promised land ka. Dadalhin ka ni Lord doon. Hindi ka para doon lang sa araw-araw, sustain ka lang. Gusto ka ni Lord dalhin sa lupaing pangako, flowing with milk and honey. Overflow. Amen? Sabi sa tabi mo, overflow. Sabi sa tabi mo, overflow. Number 3, He will be an enemy to your enemies. Totoo po to. Hindi na po namin yung mga kaway, hindi namin problema. Si Lord na po bahala sa kanila. Hindi natin siya pinipray ng masama, but the Lord will fight for you because you are a covenant keeper. And nakita ko po ito talaga ginagawa ng Lord sa amin. Amen? Yung mga nagchichismis sa'yo, si Lord na bahala sa kanila. Oh, yung mga naninira sa iyo, yung pine-Facebook ka, be a covenant keeper, si Lord na bahala sa kanila. Are you listening, mga kapatid? Hindi mo kailangan bumawi, si Lord na bahala. Number 4, blessing of food and water. Alam niyo po, nakita-kita kami nung mga kasama ko nung batch 5 pa, na nagpunta ng Butuan. Ini-invite nga ako kasi gagawin ako ninong. Grabe, no? Power. May bago ng sasakyan. Tapos, yung ministry nila, yun pa pinakamaganda, nasusustain nila. Nakapag-PID na sila. Grabe, no? Sa mga coffee shop. At talagang nasusustain na, nakakatulong talaga sila sa mga tao at even sa church. Nagkita-kita kami, sabi ko, grabe, naalala ko kasi yun, classmate ko, nagbigay in-orderan ako ng cheeseburger, kasi pastor ako eh. I-bless yung mga man of God daw. Binless niya ako. Sabi ko, grabe, binilan ako ng cheeseburger meal. Thank you, ha? Thank you. Grabe. Ngayon, kinukuha akong ninong, tapos nakita kami no, sabi ko, wow, grabe, blessed na blessed ka na. Medyo makapal na yung braso niya ngayon eh. Dati, ang payat-payat mo lang. Blessing of food and water. Amen? Yung mga payat, medyo magkakalaman. Tataba na. Tama? Pero yung mga matataba, papayat na. Kasi matututo na sila. Tama ba? Ano? Tama ba? Matututo na sila sa buhay dahil God has blessed them so much. Tama ba? Kasi kailangan natin ingatan yung health natin. Tama po ba mga kapatid? Marami pang gagawin si Lord sa atin. Amen?
No, kaya kailangan hilatan. Blessing of food and water. Ito, pag pipray ko po kayo, yung sickness, tatanggalin ni Lord. Pero kapatid, walk your faith. Pinagaling ka nga ni Lord, di mo naman winalk your faith. Kaya po si Pastor, nakita niyo po, pansin niyo, nag-lose ako ng weight. Kasi po, I'm eating, tama lang. Hindi para mabusog, kundi yun yung kailangan ko. Dahil kailangan ko lang kumain. Kaya, you need to walk your faith. No, wag yung, gumaling na ako sa high blood. Kumain ka na naman matataba, matatamis, maalat. Wag. Gumaling na yung diabetes mo. Yan, tumira ka na naman ng chocolate. Di ba? Hindi ganon. You need to walk your faith. You need to walk your healing. Yung bawal, bawal na. Amen? Nakuha niyo po ako, mga kapatid. At no miscarriage and no barrenness. Kapatid, kung nandito ngayon, Pastor, wala pa akong asawa, medyo matagal na, Pastor. Hindi to para sa mga single nag-aaral pa, ha? Para dun sa mga naghahanap na ng partner at pwede na. Pastor, ready na ako. At least may 5 digits na ako a month, Pastor. Going to 6. Pastor, wala pa. I will be praying for you. I-bless ka ni Lord. Okay? At buhay, full life. Sino ito gusto ng full life? Siksik, liglig, umaapaw, mahaba. Hindi mahabang problema, kundi mahaba pero siksik, liglig, umaapaw ng pagpapala ng Diyos. Amen? And if you're that person, Pastor, kailangan ko si Lord ngayon. If you're that person, nag-speak sa yung Lord, and talagang, kailangan mo ko, ako lang yan. And if you're that person, and if you're a person na, I need God right now, kailangan ko si Lord ngayon. Kung ikaw to, I want you to come front sa unahan and I'll be praying for you. No, hindi po ako magpatong ng kamay but I'll just be praying for you. No, if you're that person, punta po kayo dito sa unahan. Sige po. Lapit po tayo. No, dito po kayo sa unahan. Yeah. Nakita mo, Lord, kailangan ko to. Kailangan ko ng wisdom. Kailangan ko po, Lord, makapunta dun sa promised land. Kailangan kita, Lord, para, Lord, yung mga kalaban ko, Lord, kailangan ko na, Lord, dami nila, pero Lord, ikaw na bahala, lumaban sa kanila. Kung ikaw yung tao to, yung, Lord, gusto ko sagana, yung food and water, di na namin po problemahin yung pagkain. Lord, di na. Lord, yung sakit, Lord, kung merong may sakit dito, may sakit, karamdaman, or maybe, pamilya mo, if you need God right now, approach dito sa unahan po. At ngayon, nagpipray ka, nagdi-desire ka magkaanak. Hindi to sa mga kabataan, ha? No, kundi doon sa mga hindi magkaanak, mga mag-asawang hindi magkaanak, nagdi-desire, make a covenant with the Lord. Ngayon, sa oras na ito, dito ka ngayon. At nagdi-desire ka, Lord, mahabang buhay, sagana, maayos, tagumpay. Sige po, come on, lapit po kayo. Lapit po kayo. At kung ikaw yung tao na to, pwede mong taas yung kamay mo ngayon. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakataas yung kamay, and I'll be praying for you. Yes. Make me a vessel. Make